Gusto kong mag-preach ng message na paghahanda para sa next week at ngayon ay Palm Sunday. Kaya happy Palm Sunday sa inyong lahat. Sino rito ang lumaki sa church kung saan nagwa-wave tayo ng mga palms sa gitna ng Sunday service? Iyan palagi yung araw na sana huwag munang pumunta ang mga bago sa church. Kasi pagpasok nila, lahat tayo nagwa-wave, natatamaan sila sa mukha nitong mga palms. Hosana, di ba? Pero may mas malalim na kahulugan ang life, death, at resurrection ni Jesus. At today, gusto kong mag-preach ng sermon na kukuha sa kanyang death and resurrection, hindi lang para i-celebrate ito, kundi para ipakita kung paano nito binabago ang buhay natin. Habang papalapit tayo sa susunod na linggo, gusto kong nasa isip nyo ito, nasa puso nyo habang papasok kayo sa Easter weekend. Gusto ko talagang itanim nyo itong sermon na ito sa isipan nyo dahil ang death at resurrection ni Jesus ay hindi lang basta historical event. Isa itong kaganapan na literal na nagpabago sa buhay ng bawat taong pipiliing maniwala rito. Buksan natin ang Bible. Magbabasa tayo sa Galatians, Romans, Colossians at Corinthians. Kukunin natin ang mga salita ni Paul para malaman natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng death at resurrection ni Jesus para sa atin. Ito ang sabi sa Galatians chapter 2, talata 11, sapagkat dahil sa kautusan, ako'y patay na sa kautusan upang ako'y mabuhay para sa Diyos. Kung matagal na kayo sa faith, pamilyar kayo sa kasunod nito. Ako ay napako sa krus kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya ang buhay ko ngayon sa katawan ay dahil sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng kanyang sarili para sa akin. Ngayong araw, gusto ko kayong kausapin sa kaisipang ito. Mamatay ka para mabuhay. Tumingin ka sa katabi mo, tingnan mo sila sa mata at sabihing mamatay ka. Ngayon, tumingin sa kabilang side at sabihin para mabuhay ka. Lahat tayo gusto ang idea ng bagong buhay. Gusto natin ng fresh starts, breakthroughs. Gusto natin ng freedom. Gusto natin ng resurrection. Pero karamihan sa atin, hindi gusto yung daan na kailangang tahakin para makarating doon. Kasi ang daan papuntang resurrection ay kailangang dumaan muna sa kamatayan. Kailangan mong mamatay bago mo maranasan ang muling pagkabuhay. At ang miracle ng resurrection ni Jesus ay nangyari lang matapos siyang mamatay. At ito ang problema sa marami sa ating mga Christians ngayon. Gusto natin ang resurrection power ng walang crucifixion surrender. Ang tension na dala natin ay sinusubukan nating mamuhay ng bagong buhay habang hawak pa rin ang lumang buhay at hindi iyon uubra. Hindi sinabi ni Paul na sinubukan kong magpakabuti. Ang sabi ni Paul, namatay ako. Ang Christianity ay hindi nagsisimula sa self-improvement. Nagsisimula ito sa isang libing. So gusto natin ng freedom, ng breakthrough, ng fresh start. Pero ang issue ay parang gusto nating makuha itong bagong buhay nang hindi binibitawan ang luma. Gusto natin yung resurrection pero ayaw natin sa krus. At ang totoo, hindi natin makakamit ang resurrection life ng walang crucifixion death. Balikan natin ang sinulat ni Paul sa Galatians. Naniniwala ako na itong maikling passage na ito ang kabuuan ng Christian life. Binigay ni Paul ang reality na napako ako kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na sa akin. Iyon na yon. Yun ang buong journey, death, surrender, at new life. Bago mabuhay si Kristo sa loob mo, kailangang mamatay ang luma. At ito ang importante sa sinasabi ni Paul dito. Hindi niya isinulat na sinusubukan kong mamatay. Ang sabi niya, ako ay napako na. Ang mamatay ay hindi lang basta goal, isa itong reality. Umpisahan natin sa unang punto, napako ako sa krus kasama ni Kristo. Hindi sinulat ni Paul na hanga ako sa krus. Hindi rin niya sinabing na-inspire ako sa krus. Ang punto niya ay nandoon ako sa krus kasama niya. Dito natin kailangan ng linaw sa ating Christian walk dahil kung hindi natin ito maiintindihan, uubusin natin ang buhay natin sa pag-aayos ng isang bagay na pinatay na ng Diyos.
Hindi lang ito minsan sinabi ni Paul sa New Testament, mas pinaliwanag pa niya ito sa ibang sulat. Pumunta tayo sa Romans. Susundan natin ang logic niya rito habang binubuksan niya ang tunay na kahulugan nito para sa atin. Romans 6:6, alam natin na ang ating dating pagkatao ay napako na kasama niya upang ang katawang makasalanan ay hindi na maghari sa atin nang sa gayon ay hindi na tayo maging alipin ng kasalanan. Nakikita nyo ba ang koneksyon ng Galatians at Romans? Sa Galatians, nakita nating napako na tayo. Sa Romans, nakita natin kung ano ba talaga ang napako. Ano iyon? Ang old man natin, ang dating version mo at ako, ang sinful nature, ang sirang identity, ang mga patterns na paulit-ulit nating kinahuhulugan. Hindi sinabi ni Paul na in-improve ito. Sabi niya, pinatay ito. Ang solusyon ng Diyos sa dati mong buhay ay hindi pagbabago, kundi kamatayan. Kaya ito napaka-importante. Kung iisipin mo na buhay pa ang dati mong sarili, susubukan mo itong i-manage o kontrolin. Pero kung marirealize natin ngayon na patay na ito, doon pa lang tayo tunay na makakapamuhay ng bagong buhay. Ngayon, alam kong walang ganitong tao rito o nanonood online, pero lahat tayo may kaibigang nakipag-break sa boyfriend o girlfriend nila. Meron ba kayong ganong friend? Yung tipong hiwalay na sila o baka hiniwalayan siya pero hindi pa rin niya matanggap. Alam nyo ba yung sinasabi ko? Alam kong wala niyan sa church na ito pero lahat tayo may kilalang ganyan. Nakaka-awkward kasi ayaw pa rin bumitaw, hawak-hawak pa rin nila. Tinitingnan pa rin yung mga photos, nagdo-double like pa sa Instagram, nagte-text pa ng, I miss you, sana balik ka na. Alam kong wala niyan dito, pero may nakikita akong parang naiiyak ng konti. Sinabi na nilang no, pero ang narinig mo ay keep trying. May nakakaalam ba niyan? Sinabi na nilang goodbye, pero ang narinig mo ay see you tomorrow. Kung tapos na, kailangan mo nang mag-move on. Kung patay na, kailangan ng bitawan. Hindi mo pwedeng ipagpatuloy ang buhay na parang buhay pa rin ito. Tinuturo sa atin ni Paul na kung may namamatay, kailangang may magbago. Pinagtibay niya ang ideyang ito nung sumulat siya sa church sa Colossians 3:3. Ito ang sabi niya, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos. Hindi na lang ito theory, ito ay identity na. Ang lengguwahe niya rito, hindi dapat kayong mamatay, kundi kayo ay namatay na. Hindi ko sinusubukang patayin ang luma kong sarili. Nagawa na yon. Ang sinusubukan kong gawin ngayon ay matutunang mamuhay ayon sa katotohanan iyon. Kapag na-realize nating patay na tayo, papunta na tayo sa second phase, hindi na ako ang nabubuhay. Isang bagay ang kamatayan, pero iba ang pagbibitaw. Pwede mong sabihing patay na ang isang bagay, pero ang pagbibitaw ang nagpapatotoo rito. At ano ba ang nagpapatunay na final na ang death, ang libing? Kung kilala nyo ako at marami sa inyo ang nakakakilala sa akin, kahapon lang ay nag-birthday ako. Maraming salamat sa mga pagbati. 42 na ako kahapon, 42 na. Pero ang feeling ko 41 lang. Ang katawan ko parang 52 na, pero ang isip ko 22 pa rin. Anyway, kung kilala nyo ako, alam nyo na hindi ako fan ng pagkakaroon ng pet sa bahay. Mahal ko ang animals, gusto ko sa zoo, bilib ako sa mga leon, sa mga big cats, sa mga oso, sa giraffe. Pumunta ako sa Avalon Zoo, pinakain ko yung giraffe. Nagbayad ako para gawin ang trabaho ng zookeeper. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero ang saya. So mahal ko ang hayop, ayaw ko lang sa bahay, ayaw ko sa aso o pusa. Nung bata ako, gusto ko sila, pero ngayon hindi na. At may mga taong nagtataka rito, may umalis pa nga sa church dati dahil hindi ako mahilig sa pets. Kaya ngayon, isi-share ko sa inyo ang origin story nito. Nung 7 years old ako, pumunta kami sa Kabala Markets. Nung totoong palengke pa talaga siya dati. May maliit na pet store doon, may mga rabbits, at nakiusap ako sa mama ko, Ma, please, bili tayo ng rabbit. Mabait ang nanay ko, kaya binilhan niya ako ng 2. Pero may himalang nangyari, parang yung loaves and fish, kasi 2 lang ang binili namin, pero pag uwi namin sa bahay, 4 na sila sa loob ng box.
Hindi ko alam kung anong nangyari, pero binless ng Lord. Sobrang mahal ko yung mga rabbits na yon. Nakatira kami sa isang maliit na townhouse sa San Juan. Isinasakay ko pa sila sa skateboard ko at nag-skate kami. Ang cute nila, fluffy, ang saya talaga. Pero alam nyo ba, bawat hero ay may story ng pain. Hindi magiging Spider-Man si Spider-Man kung hindi nawala ang uncle niya. Heto ang kwento ng sakit ko. Inaalagaan ko yung mga rabbits, enjoy na enjoy ako. Ako ang naglilinis ng dumi nila, responsable akong bata. Nung 7 years old ako, mas responsable pa ako kaysa sa mga anak ko ngayon. Isang gabi, yung isang rabbit parang kakaiba ang kilos. Napag-usapan nga namin ito ng dad ko kagabi. Naalala pa niya, nag-umpisang manginig yung rabbit. Naalala ko, bit-bit ko siya doon sa dirty kitchen area namin. Hawak-hawak ko siya at hindi lang siya basta natulog ng payapa. Lumaban siya, nilabanan niya ang kamatayan. Pero hindi tulad ni Jesus, hindi siya nanalo. Nakaukit sa utak ko bilang 7-year-old yung tingin ng rabbit sa akin. Hindi ako nag-exaggerate. Iyak talaga ako ng iyak. At sa sumunod na linggo, yung 3 pang rabbits namatay sa parehong paraan. Death, death, death. Kaya nung 7 years old ako, nag-decide ako, hindi ko nahahayaang mapamahal uli ang loob ko sa hayop. Okay, so heto ang point. Namatay yung rabbits. Anong gagawin mo kapag namatay na sila? Hindi mo sila pwedeng itago. Kasi pagkalipas ng ilang oras, mangangamoy na sila. Kapag tinagal mo pa ng ilang araw, magdadala na yan ng sakit. Anong kailangang gawin? Kailangang ilibing ang rabbit. Kailangan mo silang alisin, kundi ang amoy at sakit ay mananatili sa bahay mo at sa buhay mo. Hindi ba't ganyan din ang sinusubukan nating gawin sa Christian life? Sinusubukan nating itago ang lumang buhay, tapos nagtataka tayo kung bakit ang baho ng amoy, bakit parang laging may sakit sa paligid natin kasi hindi pa natin naililibing ang rabbit. Paano natin masisiguro na hindi na tayo babalik sa dati? Kailangan nating ilibing ito. Noong sinabi ni Paul na hindi na ako ang nabubuhay, nilalarawan niya ang bagong nakatira sa bahay niya. Umalis na ang luma. Pero may problema. Kahit lumipat na tayo, minsan yung mga lumang gamit mula sa nakaraan ay nandoon pa rin sa sala natin. Sinasabi natin, wala na yan, pero nandoon pa rin. Kaya dinala tayo ni Paul mula sa death sa Galatians patungo sa burial sa Romans chapter 6. Hindi siya huminto sa crucifixion lang. Pinakita niya ang susunod na step sa verse 4. Sabi niya, tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Nakikita niyo ang progression. Una, napako tayo kasama ni Kristo. At pangalawa, inilibing tayo kasama niya. Ang libing ay nangangahulugan ng finality. Hindi ka naglilibing ng isang bagay na may balak pang hukayin uli. At dito marami sa atin ang na-stuck bilang believers. Kasi sa church, magaling tayo sa dying moments, pero hindi tayo magaling sa burial. Pupunta sa conference, sasabihin, Lord, pinapatay ko na ang dati kong sarili, ang dati kong ugali. May mga moments tayo sa church, sa youth camps, sa presence, pero hindi natin tinutuloy sa libing. Marami na akong napuntahang libing bilang pastor at nakita ko ang mga taong umiiyak sa harap ng kabaong. Pero sa loob ng maraming taon, wala pa akong nakitang sumubok na hukayin uli ang kabaong kapag nailibing na. Illegal yon. Grave digger ang tawag doon at masamang tao sila. Nakakita ako ng iyak at hagulgol, pero kapag ang kabaong ay nasa lupa na at natabunan na, hindi na dapat ito hinuhukay pa. Hindi ka patunay na patay sa isang bagay kung pabalik-balik ka pa rin dito. Sinabi rin ito ni Paul sa Colossians, pero sa pagkakataong ito, kinabit niya ang libing sa kung anong susunod na mangyayari. Colossians 2:12, kayo'y inilibing na kasama niya sa bautismo at muli namang binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Ang gusto ko sa libing ay hindi ito ang dulo. Isa lang itong pintuan. Pero bago tayo makarating doon, pag-usapan muna natin ang baptism. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagbabaptism. Hindi lang ito isang relihiyosong ritual para panoorin ng pamilya mo. Isa itong spiritual funeral at resurrection party na sabay na nangyayari. Kapag lumubog ka sa tubig, isinasagawa mo ang libing na nangyari kay Jesus. At kasabay nito, sinasabi mo sa mundo, sa pamilya mo, sa dyablo na ang dating ako ay patay na. Inililibing ko na ito at pag-ahon ko sa tubig, pinapatutuo ko na ang kapangyarihang bumuhay kay Jesus ay nagbibigay din sa akin ng bagong buhay. Ang baptism
ay panlabas na tanda ng libing na nangyayari sa loob natin. Kaya kung nag-decide ka ng sumunod kay Jesus, pero hindi ka pa nababautismuhan, para kang namatay, pero hindi nalibing. Sinusubukan mong mag-move forward, pero minumulto pa rin ng nakaraan ang identity mo. Well, may good news para sa inyo dahil sa susunod na linggo, Easter Sunday, may baptism tayo sa church. Kung bago ka pa lang sumusunod kay Jesus at hindi mo pa alam ang lahat, congratulations, perfect para sa iyo ang baptism. May mga nakausap ako na nagsasabing, maghihintay muna ako hanggang sa maayos ko na ang buhay ko bago magpabaptism. Promise, makinig kayo sa akin. Hindi mo maaayos ang buhay mo ng sapat para maging worthy sa baptism. Huwag nang maghintay. Hayaan mong ang baptism ang maging tanda ng kamatayan at libing na nangyayari sa iyo. Kung gusto nyo mag-sign up, pwede na ngayon para sa susunod na linggo. Napakaganda nito. So ano ang susunod na step pagkatapos ng libing? Sinabi ni Paul, si Kristo ay nabubuhay sa akin. Balik tayo sa Galatians. Ito ang goal. Hindi lang ang mamatay at malibing, kundi ang mabuhay muli. Pinagpatuloy ni Paul ang kaisipang ito sa Romans 6:5, sapagkat kung tayo'y nakaisa na niya sa isang kamatayang katulad ng sa kanya, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa isang muling pagkabuhay na katulad ng sa kanya. Nakikita niyo ba ang daloy? Kung kasama ka niya sa kamatayan, kasama ka rin niya sa muling pagkabuhay. Mas nilinaw pa ito ni Paul sa mga taga-Korinto dahil inilipat niya ang focus mula sa proseso patungo sa identity. 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Sabihin nating lahat, bago ng nilalang. Mas malakas, bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Tingnan nyo, dumating na ang bago. Hindi ka lang better version ng dati mong sarili. Ikaw ay bagong nilalang. Ang pagiging bagong nilalang ay hindi lang basta pag-aayos sa lumang sarili. Ito ay tungkol sa buong pagpapalit ng iyong spiritual DNA. Ang luma ay wala na, ang bago ay narito na. Ibig sabihin, anuman ang dating nagde-define sa iyo, bisyo, hiya, galit, anxiety, wala na silang legal na karapatan sa buhay mo. Hindi ka na isang makasalanan na sumusubok magpakabuti. Ikaw na ngayon ay isang banal na lumalakad sa bagong kalikasan. Oo, baka nandyan pa ang tukso, pero ang kapangyarihan ng kasalanan ay naputol na. Namumuhay na tayo sa posisyon ng tagumpay na napanalunan na ni Kristo. Nahihirapan pa rin ba tayo sa kasalanan? Oo naman, pero wala na itong legal na karapatan sa atin. Pag-usapan natin ang legal rights. Sa spiritual realm, ang legal right ay tungkol sa jurisdiction. Bago tayo nakakilala kay Kristo, nasa ilalim tayo ng batas ng kasalanan at kamatayan. Sabi ni Paul sa Romans 8:2, kasalanan ang ating amo at may legal siyang claim sa atin dahil sa pagbagsak ng tao. Pero sa sandaling namatay tayo kasama ni Kristo, ang kontratang iyon ay pinunit na. Ang kamatayan ang nagkakansela sa lahat ng legal obligations natin sa kasalanan. Para itong nakatira ka sa isang apartment at may 12-month lease ka. Kapag tapos na ang lease, lumipat ka na sa bago. Parang yung lumang may-ari ng dati mong apartment ay pumunta sa bago mong bahay, kumatok at nagsabing, kailangan ko ng pera. Sasabihin mo, bakit ako magbabayad sa'yo? Wala na ako sa apartment mo. Wala na akong obligasyong magbayad. Ang dami sa atin ang binubuksan pa rin ang pinto kapag ang mga lumang kaisipan at kasalanan ay kumakatok. Imbes na sabihin, umalis ka rito, wala ka ng legal na karapatan, pinapapasok pa natin sila sa bago nating buhay. Kapag kumatok ang mga lumang habits na yan, kailangang ma-realize natin na pinapabayad lang tayo sa isang bagay na tapos na. Wala na silang authority pero susubukan nilang i-influence ka. Sabihin natin ng malakas, ako ay bago ng nilalang. Clap and give God praise dahil ikaw ay bago ng nilalang. Makinig kayo sa akin, hahabulin at hahabulin kayo ng mga lumang bagay na yan. Hindi ko sinasabing magiging perpekto na ang lahat agad. Kakatot-kakatok yan, pero parang vampira lang yan. Hindi makakapasok hanggat hindi mo iniimbita. Hindi yan theological, 100% pop culture reference lang yun tungkol sa mga vampira. Wala itong kinalaman kay Jesus, ha? Kasi si Jesus ay kakatok sa pinto ng puso mo at maghihintay, hindi siya gaya ng vampira. Baka may mag-post sa Facebook na kinumpara ko si Jesus sa vampira, huwag naman po sana.
Anyway, ang tanong ng marami, paano masasabing napako ako kasama ni Kristo, gayong wala naman ako roon? Ganito yon, kasi hindi lang namatay si Jesus para sa iyo, isinama ka niya. Romans 6:8, kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, naniniwala tayo na mabubuhay din tayong kasama niya. Ephesians 2:4-6, ginawa tayong buhay na kasama ni Kristo. Paulit-ulit yang kasama niya. Gawin nating simple, hindi lang dumating si Jesus bilang isang individual, kundi bilang isang representative ng sangkatauhan. Parang noong pumirma ako ng lease para sa studio natin, hindi ko pinirmahan yon para lang sa sarili ko, kundi sa ngalan ng Favor Church bilang representative nyo. Nung pumunta si Jesus sa krus, hindi siya nag-iisa, representative siya ng buong humanity. Kaya noong namatay siya, ang lumang pagkatao ng lahat ay namatay kasama niya. Hindi lang siya namatay para sa iyo, isinama niya ang kamatayan mo sa kanya. Kung hindi mo pa rin makuha, heto, noong namatay siya, namatay ka. Noong inilibing siya, inilibing ka. Noong nabuhay siya, nabuhay ka. At dahil dyan may power na tayo na mamuhay ng magkaiba. Hindi natin sinusubukang maging bago. Ginawa na tayong bago ng Diyos. Natututo lang tayong mamuhay mula rito. Nagiging totoo ito kapag nagtiwala tayo kay Jesus. Ang sinabi ni Paul sa Galatians 2:20 ay hindi lang theology. Isa itong invitation. Sabi rin niya sa chapter 5, 24, ang mga na kay Kristo ay ipinako na ang kanilang makasalanang kalikasan, pati ang mga masasamang pita nito. Patay na yan. Ngayon, kailangang siguraduhin nating hindi lang ito patay, kundi nailibing na at hindi na babalik. Baka may mga tao rito na nahihirapan pa rin sa mga dating ginagawa nila. Ibig bang sabihin ay sira ka? Hindi. Bawat isa ay may kanya-kanyang journey. May mga taong pagkakilala kay Jesus, instant ang freedom at laya agad sa bisyo. Ang iba naman, journey ang kailangan bago tuluyang maputol ang addiction. Mas mabuti ba ang isa kaysa sa isa? Hindi. Pareho silang mahal ni Jesus. Ang mahalaga, patay na ang lumang buhay at kailangan lang ng tulong sa paglilibing nito. Nag-launch kami ng group para sa mga kalalakihan na tinatawag naming strength. Minsan kasi sa church, masyado tayong hyper-spiritual, sasabihin, bago ka na, bakit hirap ka pa rin? Maraming tao ang lumalabas ng church na feeling hindi sapat o feeling may mali sa kanila. Alam nyo ba, January 2002 ako nag-decide sumunod kay Jesus. 17 years old ako noon, 42 na ako ngayon. May mga bagay pa rin akong inililibing hanggang ngayon. May mga oras na ang galit o tukso ay kumakatok sa pinto ko, pero kailangan kong tumayo at sabihin, wala kang karapatan dito. Itong group na strength ay para sa mga lalaking pagod na sa paulit-ulit na pagkatalo at gustong magkaroon ng safe place, tamang theology at accountability para tuluyang mailibing ang mga bagay na yan. Gusto naming tulungan kayong mamuhay sa bagong reality na ito. Kaya ang tanong ko ngayong araw, kung ang dati mong buhay ay patay na, bakit namumuhay ka pa rin parang buhay pa ito? Ano ang kailangang mamatay ngayon? Ano ang pilit mo pa rin hinahawakan? Saan sa buhay mo ikaw namumuhay bilang dating sarili imbes na bagong nilalang? Sa sandaling ito, hihilingin ko sa lahat na tumayo at tayo ay mananalangin. Ipagdarasal ko ang mga taong alam nilang namatay na sila kasama ni Kristo, pero hindi pa lubos na naililibing ang lumang buhay. Pero bago yan, gusto kong bigyan ang bawat isa ng pagkakataong gawin ang step isa, ang mamatay kasama ni Kristo. Mamatay sa dating sarili para makapagsimula ng bagong buhay. Sobra kang minahal ni Jesus, kaya siya namatay sa krus para bayaran ang kasalanang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Baka narito ka o nanonood online at hindi mo pa kailanman nagawang mag-decide na sumunod kay Jesus. Baka hindi mo pa hiningi ang kanyang patawad. Ngayon ang araw para bitawan ang lumang buhay at hayaan itong mamatay. Magkaroon ng libing ngayon at muling pagkabuhay sa sandaling ito. Baka nagawa mo na ito dati, pero lumayo ka. Okay lang yon, matutuwa ako na narito ka. Gusto kitang bigyan ng chance na sumagot kay Jesus.
Kung ikaw yan, sa bilang ng 3, itaas mo ang iyong kamay ng mataas dahil gusto kitang ipagdasal. 1, 2, 3, itaas ang kamay. Salamat, nakikita ko ang mga kamay nyo sa likod, sa gilid, sa corner. Salamat, ito ang pinakamagandang libing na sasalihan nyo, ang libing ng inyong dating sarili. Kung itinaas mo ang iyong kamay, ilagay mo ito sa iyong puso. Maging ang mga nanonood online, gawin nyo rin ito. Sabayan nyo ako sa panalangin ito ng pag-amin sa lumang buhay at pagtanggap sa bagong buhay kay Jesus. Sabihin natin, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo ngayon. Hinihiling ko ang iyong patawad sa aking mga kasalanan. Naniniwala ako na namatay ka sa krus at ako ay namatay kasama mo. Pero tinalo mo ang kamatayan at muli kang nabuhay. Kaya ngayong araw pinipili kong sumunod sa iyo. Ikaw ang aking Lord at Savior. Hayaang mamatay ang luma kong sarili at magsimula ang aking bagong buhay. Ako ay bago ng nilalang sa pangalan mo. Amen. Purihin natin ang Panginoon para sa bawat isa.